Handang patalsikin ng Nationalist People's Coalition na partido po ni Bamban Mayor Alice Guo. Sakaling mapatunayang guilty ito sa mga pinaparatang sa kanya, lalo na po tungkol sa operasyon ng Pogo. Binigyan diin ng pamunuan ng NPC na hindi nila kukonsintihin si Guo. Madeline Villar-Moratillo sa detalye ng ulat na yan. Hindi mangingimi ang Nationalist People's Coalition na si Bakin bilang miyembro si Bamban Mayor Alice Guo kapag napatunayang totoo ang mga ibinabatong aligasyon rito. Bukod sa issue ng nationality, nauugnay rin si Guo sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Binigyan diin ni dating Senador Tito Soto, chairperson ng NPC, na hindi ito kukonsentihin ng partido. If there are any party violations by a member, we will definitely decide on it. As we've done with Arnie Teves. Katunayan sa Senado, ang nangungunaan niya sa investigasyon kay Guo ay miyembro ng NPC. The one investigating Mayor Guo and the rest of the POGO is an NPC member. Kaya it doesn't mean that the party mate natin, kung meron naman siyang ginagawang violation, kung merong alleged POGO activities, human trafficking, and, and surveillance, then aakyat sa partido yan. And then, pareho na nangyari kay Arnie, we will expel. Kinumpirma ni Soto na inimbestigahan na ng NPC ang mga issue patungkol kay Guo. Governor Susan Yap is already on top of the matter as far as Tarlac is concerned. Siguro magre-recommend if they find that something's wrong, the chairman or the chairperson of Tarlac will forward to the membership committee their proposal. I'm sure the membership committee of the party will take action. Matatandaang nang sumabak sa 2022 election si Guo ay tumakbo siya bilang isang independent candidate. Naging miyembro umano siya ng NPC nang ito ay alkalde na ng Bamban. Ang partido naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Partido Federal ng Pilipinas, mahigpit sa pagsala sa mga gustong sumali sa kanila. We have a screening committee headed by Congressman Sandro Marcos. Siya yung chairman ng screening committee. So that is why may mga nakapag-oath sa amin na talagang may mga dubious personality na nire-recall namin yung appointment as a member of the party. Ayon sa PFP, isa sa prinsipyo nila ay tiyakin ang kredibilidad ng kanilang mga miyembro. Para sa Mata ng Agila, Madeline Villar-Moratillo, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.